Ba't tahimik po kayong lahat? Sige po, tayo po tumayo, tayo manalangin sa Panginoon. Amen. Yes, so glory. Diyos Ama sa langit, sambahin nawa ang iyong ngalan. Tunay nga, Panginoon, na kami muling narito, Lord. Na hindi mo hayaan na lalabas kami ng panambahang ito na wala kaming matatanggap, wala kaming mararamdaman, o wala kaming matatanggap na mensahe mula sa inyo. Kaya tulungan mo, Lord, yung bawat isa, ngayon po, Panginoon, na narito, Panginoon, nawa, Lord, mangusag pa sa kanilang buhay, open na po ang kanilang puso, Panginoon, na handang tanggapin ang iyong mga salita na mapapakinggan sa gabing ito. Salamat o Diyos sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. Sige po, tayo po lahat na makaupo. Amen. Ngayon po ay nasa buwan po tayo ng Nobyembre. Mag-series break po muna tayo. 5 Sunday naman po tayo sa November. Amen. Ang tatalakayin natin ay tungkol sa kamatayan. Handa na po ba kayo? Amen. Yun po yung pag-uusapan natin dahil November 1 and 2, yung ating holiday, tungkol sa mga patay. Yan ang pag-uusapan. At sinerge ko nga po, yung November 1 po pala, galing Catholic celebration yan, sineselebrate pala dyan yung tawag yan All Saints Day. Yung lahat ng mga santo. Lahat ng mga santo na nasa langit na pinaparangalan, nire-remember yung mga santo. Diba? Kaya po, yun po yung ibig sabihin nun, galing po sa Catholic yan. Then ngayon, November 2, All Souls Day, lahat naman ng mga matay na Katoliko ay pinapanalangin nila dahil nandun sila sa isang temporary place na mapunta sila sa langit. Yun naman po pala yun. Sa atin naman po, hindi naman po masama kung gusto nyo pumunta sa sementeryo. Wag lang yung gano'n ng pananaw, ipapanalangin nyo yung mahal nyo sa buhay na mapunta pa ng langit. Mamaya makikita po natin. O minsan, di ba? Yung iba nga naglalagay pa ng pagkain dahil paglalakbay daw para may pagkain. Di ba? Hindi nila alam, mga sepulturero kumakain nun. Amen. Di ba? Yung po yung kanilang sa Catholic po tayo. Pero sa atin po, tayong mga Christian naman, sa akin wala naman yan. Basta pupunta ka ron dahil naging kultura na natin yan. Wag lang ganun yung pananaw natin na dadala mo ng pagkain, nalagyan mo kanila, papanalangin po na mapunta pa langit. Wag lang ganon. Yung pumunta tayo, okay, naging natin ugali na, di ba, ng Pilipino yan Wala naman Ang masama lang yung ganon yung magiging pananaw natin, kinokontra niya kasi yung salita ng ating Panginoon. Amen? Mamaya, makikita natin sa dami ng talata na maibibigay po sa atin ngayong araw na ito. Amen? Ngayon po, yan. Ito po yung ating talata na gagamitin ngayon. May oras ng pagsilang, may oras ng kamatayan, may oras ng pagtatanim, at may oras ng pag-aani. Doon po tayo sa may oras ng kamatayan. Amen. Makita natin dito, yung ating panahon, di ba? Sa bawat panahon, darating talaga yung punto ng mamamatayan tao. Kaya huwag niyo pong katatakutan na tayo ay mamatay dahil lahat naman po tayo ay mamamatay. Una-una lang po yan. Kung sino yung mauna, ay merong mapalad, merong hindi. Mapalad kapag anak ka ng Diyos, nanampalataya ka kay Rob. Pag hindi, hindi ka mapalad. Hindi ka rest in peace. Amen. Yun po yung natin. At syempre, ang pamagat po natin, ayan, facts about death. Yung mga katotohanan tungkol sa kamatayan. Amen. Gusto kasi natin, kasi maraming minsan ito yung nagiging dahilan
bakit yung salvation natin ay hindi nagiging tama. Mali kasi yung pagkilala natin o pagkaunawa namin pagdating po sa kamatayan. Kaya yung iba, yung magsasatisfy nung kanilang needs, yun yung pinaniniwalaan nila kapag ang tao ay namatay. Yun yung gano'n. Kaya mamaya po maintindihan natin yung mga bagay na yan. Alam niyo po ba na ang tao, the whole being, meron tayong sabi nga po rito, sa 1 Thessalonians 5:23, pakabalinawa kayong lubos ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niya walang kimpintasan ang buo niyong pagkatao, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. So makatuwid, tayo pong lahat meron tayong katawan. May katawan po ba kayo? Amen. Meron kayong espiritu? Meron po tayong espiritu. Meron kayong kaluluwa? Amen. Pag wala kayo niyan, alien kayo. Dahil yan ang sabi ng salita ng Panginoon, excuse me lang po. Na ang tao po, tayo po, composed of po tayo. Ito, body, ito yung katawan natin. Ang espiritu kaluluwa, hindi natin nakikita yan. Diba? Hindi natin nakikita yan. Espiritu nga eh. Yung soul, hindi rin. Diba? Kaya po, yun po meron tayo yan. Kaya ako binigyan pansin yan, pag namatay kasi ang tao, iba-iba ang destinasyon ng tatlong yan. Iba-iba yan. Amen. Yun po yung gusto natin mabigyan ng pansin na maintindihan natin na saan ba tutungo itong tatlong ito, bagamat nasa isang katawan yan, pero iba-iba yung destinasyon ng mga yan. Amen. Pero ikaw yan, tayo yan. Ha? Tayo yan. Basta't ang tao, ganyan lagi. Diba? Kaya nakita nyo, merong bisa sa pelikula, diba, pag namatay, pinakikita, lumalabas yung parang espiritong ganun. Diba? Ito. Ngayon, una, yung espiritu natin, the state of man after death, ang espiritu natin, sabi ng mga ngaral, 12:7, letter B, ang espiritu mo ay babalik sa Diyos na siyang nagbigay nito. Lahat ng tao may espiritu, mabuti at masama, babalik ito sa Diyos. Lahat po yan. Diba? Kasi natandaan nyo po, nung nilikha ng Diyos ang tao, sabi niya, ito'y kanyang hiningahan. Nilagyan niya ng espiritu. Kaya nakita nyo, kapag ang katawan walang espiritu, hindi gagalaw yan. Nabubuhay lang yan, gumikilos lang yan kapag merong espiritu at yung kaluluwa. Amen. Kaya makita natin, yung espiritu natin, automatic yan, pag namatay tayo, balik sa Diyos yan. Kasi sa Kanya nanggaling yan eh. Amen. Ngayon, yung katawan naman natin, sabi niyan, yung body, sabi ng mga ngaral 12:7 rin, alalahanin mo siya bago manumbalik sa alabok ang ating katawang lupa. Itong katawan mo, itong pinagaganda mo, di ba? Pinare-reband mo, nilalagyan, nagpapadetox ka, lahat ginagawa mo. Pag namatay, wala lahat yan. Magiging alabok yan. Bakit? Galing tayo lahat sa alabok. Diba? Tignan nyo yung mga namatay nyo kamag-anak sa Tignan nyo po yun, wala na po yun, wala na yung mga buto nun. Parang lupa na lang ulit yun. Tignan nyo yung mga kine-cremate. Diba? Parang alabok lang, kaya nakita nyo yung tao, ganun lang yun. Kaya nakita natin, kaya nakita mo, kahit anong ganda mo, kung ano yung itsura mo, magiging ganun ka. Magiging ganun din tayo. Diba? Kaya nakita ko ngayon, nung kinremate kasi yung tiyahin ko, grabe, nung lumabas, nakita ko talagang mga na lang, ganun pala yung tao. Talagang makikita mo, totoo ang salita ng Diyos, galing talaga tayo sa alabok. Hindi tayo galing sa unggoy, di ba? Hindi tayo basta sumulpot na lang. Kaya makita natin yung katotohanan ng salita ng Diyos. Ito ngayon yung problema natin, yung kaluluwa. Ito nga yung nililigtas natin eh. Kaya nga tayo nandito, gusto mo, malangit ka eh. Yung soul mo hindi, kasi yung katawan mo, babalik sa alabok yan eh. Yung soul natin, dalawa yung destinasyon dyan. Yun yung gusto natin bigyang halaga. Kaya nga, di ba, tawag natin, kapag nagpapanalo tayo ng kaluluwa kay Diyos, soul winning tayo, di ba, tawag natin puro eh. Di ba? Ito ngayon niya, sabi dyan, magkaiba yan. Yung believer soul, pag sinabing believer, yung tumanggap kay Kristo, nanampalataya kay Kristo, ng ligod ng tapat kay Kristo. Sabi niyan, 2 Corinthians 5:6-8, kaya panatag ang aming kalooban kahit na alam namin na habang nabubuhay pa tayo, sa ating katawan ay wala pa tayo sa tahanan ng Panginoon.
Sapagkat namumuhay tayo sa pananampalataya at hindi ayon sa mga bagay na nakikita. Sa 8, hindi kami pinanghihinaan ng loob kahit na may gusto kaming iwanan ang aming katawan at makapiling na ang Panginoon. So makatuwid, kapag namatay ang tao, diretso na po sa langit. Tandaan nyo, merong iba't ibang view pagdating doon sa nasaan ang tao kapag namatay. Kaya lang magkaiba yung mananampalataya at hindi mananampalataya. Tayo, ang sinasabi ng Bible, makakapiling na natin yung Panginoon. Yun yung ating view. Yun yung aking view. Di ba? Yung iba ang view niyan, merong temporary place. Yung Abraham's bosom, tsaka Hades. Hades, doon sa mga hindi mananampalataya, yung mga makasalanan, yung mga hindi makasalanan, nandito sa Abraham's bosom. Mamaya, papakita pa rin po natin yan. Ano pa katibayan? Na kapag namatay ang mananampalataya ni Kristo, sumusunod kay Kristo, di ba? At talagang tunay na sumusunod kay Kristo, namatay para kay Kristo. Sabi nga po, makakapiling na natin kagad ang Panginoon. Ang sabi pa ng isang talata, nahahati ang isip ko, sabi ni Pablo, sa dalawa, ang mabuhay o ang mamatay. Gusto ko na sanang pumanaw para makapiling na si Kristo. Dahil ito ang mas mabuti. Kaya dito pinapakita po nakita natin, pinapakita ni Paul rito na gusto niya na pumanaw, gusto niya nang makasama si Kristo. Di ba? Kaya makikita natin, di ba? Kaya dito makita natin, kapag ang tao namatay, ngayon po, yung mga mananampalataya, binabanggit ko wala pa tayo doon sa sinner. Diretso sa langit. Amen. Tingnan niyo po to, yung nasa krus. Di ba? Dalawa yon, isa sa kaliwa, isa sa kanan. Ano sabi ng magnanakaw na isa? Diba sabi ng isa, tinutuya si Christ eh. Diba ngayon, iligtas mo yung sarili mo. Diba? Tapos sabi naman ng isa, inabi niya, wag daw si Christ na ganyan. Sabi niya, Rabbi, alalahanin mo ako kapag nandun ka sa langit. Sabi niya. Ano sabi ni Christ sa kanya? Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Kaya makita natin, di ba? Kaya ang tao kapag namatay, kapiling kagad niya ng ating Panginoon. Yun po yung nakikita. Pero sinasabi ko sa inyo minsan makakakita kayo kapag nagbabasa kayo ng mga commentaries, iba-iba ang view niyan. Ito yung view natin at ito yung view ko. Na tayo makapiling sa langit. Tayo kagad sa langit. Yun ang aking view na kapag namatay po tayo, at ito yung aking mga patunay. Meron pa akong pakikita po sa inyo. Amen. Next, yan dito. Doon sa Lucas 16, tandaan po natin, bago ko ito banggitin to, doon sa Lucas 16, di ba makita natin doon, yung si Abraham, at yung si Lazaro, at yung mayaman na namatay. Ano sabi ng mayamang namatay? Di ba sabi niya, Amang Abraham, pwede bang pakisabi kay Lazaro, na lagyan po ng konti sa kanyang dila dahil napakainit? Di ba? Sabi ni Abraham, hindi pwede, merong pagitan. Ano yung pagitan? Yung Hades, kung saan yung mga sinner, at yung Abraham's bosom, kung saan naman doon yung mga matutuwid. Pero, nung si Kristo ay umakyat sa langit, sa Acts 1:8, sinama niya na po lahat ng nasa Abraham's bosom sa langit. Kaya before Christ, nung hindi pa umakyat, doon dinadala sa temporary place yung lahat ng mga namatay na mga mananampalataya. Kasi sabi ng Hebreo 9:27, minsan lang mamatay ang tao pagkatapos judgment kagad. Ang judgment kasi, 2 beses mangyayari. Sa mga mananampalataya, white throne judgment, at doon sa mga di mananampalataya, yun yung final judgment. Nadadali na sila sa apoy. Lahat na nandun sa temporary place. Amen. Kaya sabi niya rito sa Efeso 4:8, ganito ang sinasabi ng kasulatan. Nang umakyat siya sa kalangitan, si Kristo, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa tao. Amen. Kaya makikita natin, si Kristo nung umakyat sa langit, isinama niya na po yung iba mga nanando sa Abraham's bosom. Amen. Kaya makita natin, lahat po tayo ngayon, nakapag tayo po, yung ating kaluluwa ay mapupunta doon sa kalangitan. Ngayon ang tanong, yung mga makasalanan, saan daw po yung mapupunta? Ang sabi rito, Lucas 6:23, at mula sa Hades na kanyang pinagdarusahan
ay tumingala siya at nakita sa malayo si Abraham at si Lazaro na kanyang kandungan. Ito yung mayaman na namatay. Sabi ni Amang Abraham, nagpakasasa ka dito sa lupa, yan yung tatamuhin mo. Amen? Kaya dito makikita natin mga kapatid, doon sa Hades. Diba? Doon nando sila sa temporary place, yung mga makasalanan ngayon. Diba? Kaya yung mga makasalanan ngayon, makita natin, na-judge na sila, nando na sila sa temporary place sa Hades. Pero doon pa lang naghihirap na sila. Pero yung paghihirap nila, hindi pa gano'n yun, hindi pa eternal yun. Temporary pa lang yun. Amen? Tignan natin na pagkatapos ang final judgment, ito yung sabi ng nasalita ng Panginoon. Ang sabi ng Pahayag 20:14-15, at ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng listahan ng mga taong binigyan ng walang hanggang buhay, diba kaya pagpapasok kayo, lista kayo ron. Hindi, joke lang po yun. Diba? Dapat yung pangalan natin nakalista. Diba? Kaya makita natin doon sa mga palabas, tinitignan yun, diba? Oh, Necart Peros, diba? Nakalagay mo, pangalan mo, oy. Okay, diba? Sabi rito, sa tinatapon sa lawang apoy, pagkatapos, itinapon din doon ang kamatayan at ang Hades. Yung Hades na binanggit natin kanina sa Luke 16, itinapon din doon sa lawang apoy. Kaya makita natin yung final judgment, lahat ng nando sa temporary place, kasama yung mayaman, di ba, na namatay, itatapon na rin po sa dagad-dagad ng apoy. Yun po yung pinaka-final judgment. Amen. Sabi rito, ang parusang ito sa lawang apoy ay ang ikalawang kamatayan. Amen. Kaya makita natin, di ba, pag tumutukoy nakita natin, kapag kasama ang Diyos, ang tawag dyan na buhay, mabubuhay. Pag hindi, kamatayan, walang hanggang kamatayan, walang hanggang hindi mo makakapiling ang Diyos. Ganun magbanggit yung Bible pagdating to sa mga bagay na yan. Kaya makita natin mga kapatid, di ba? Ang tao, ito po yung magiging bunga niya. Ito po yung magiging kahihinatnan kapag namatay ang tao. Amen. Pinapakita ko pa lang sa inyo kung ano yung kahihinatnan. Kasi meron din mga maling pananaw. Hindi ko na po kinuha lahat. Meron din mga maling pananaw na kapag namatay ang tao, ito po yung kalalagyan nila. Una, yung sinatawag nga natin na purgatory. Ang sabi yung purgatory, ang isang kalagayan o lugar kung saan ang mga kaluluwa ng mga namatay ay nililinis mula sa kasalanan. Sa madaling sabi, ang purgatorio ay bahagi ng doktrinang pananampalataya ng mga Katoliko kung saan nagaganap ang huling pagdalisay. Nakita mo merong huling pagdalisay pa, di ba? Upang makamtan ang kabanalang kailangan upang makapasok sa langit. Sa magkatuwid, makita natin dito kapatid, yung mga tao po na mga, sabi nga na nasa purgatorio, medyo hindi maganda yung buhay na tinakbo rito, nandun pa po sila sa purgatorio ngayon. At sila yung pinapanalangin sa simbahan. Ngayon, November 2, sila yung pinapanalangin na mapunta sila sa langit. Di ba? Kaya ang tanong nga natin dito paano nalaman ng mga Katoliko na nasa langit na yung ano nila, mahal sa buhay, at paano nila nalaman na nasa purgatorio? Ba, yun yung pumapasok sa akin tanong, paano nila nalaman? Kasi ipinapanalangin nila, sabi nila yung mga saint nandun na raw sa langit. Paano nilang nalaman? Nakita nila mabuti mga ginawa? Ito, mga masasama itong mga nandito. Dahil sila mga nasa purgatorio. Bakit nung namatay, ang daming magandang binanggit sa kanya? Di ba? Alam mo, na yung taong yan, talaga kahit nung hindi maganda, pero pangit mga sinasabi. Kaya dito makita natin, di ba? Yun yung purgatorio. Kaya makita nyo, marami tayong makikitang talata mamaya, binabangga niya yung salita ng Panginoon. Tandaan natin, ang Biblia dapat no conflict yan. Dapat hindi nagko-conflict, dapat nagtutugma-tugma yan. Dito, pinapakita rito, merong second chance pa Di ba? Kaya ito yung gusto ng mga tao Kahit gumawa ka ng kasalanan, ipapanalangin ka, malalangit ka pa Kaya ito, gusto nila itong ganitong pananaw pag namatay ang tao. Bakit? May chance ka pa Siguro sabihin mo, ang Diyos naman, bakit hindi naman bigyan? Hindi. Nung nabubuhay ka, binigyan ka na ng chance Huwag mo sabihin na ang Diyos hindi pag-ibig. Nung nabubuhay pa lang, namatay si Kristo para sa atin. Bakit ngayon hindi mo ginagawa bakit hindi natin ginagawa yung mga bagay na yon? Amen. Kaya dito, makita, di ba, sabi, yung binasa natin, isa Hebrew 9:20, mamaya basahin natin,
Minsan lang mamatay ang tao pagkatapos paghukom na yan. Kaya hindi pwede na merong pang lugar, merong place. Kaya gustong-gusto nila na yung ganung bagay. Kaya minsan, di ba, ipapanalangin lang sila sa simbahan, papamisa lang. Kasi nakarinig na ako niya nung, kailan ba yon? Nung may namatay na sa mga kamag-anak namin, nakisama ako dun sa, sa online ng mga tiyahin ko. Ganun nga, nakirinig ko. Na pinapanalangin na lahat ng santo, binabanggit nila. Dalhin dun sa lahangit, ganyan, binabanggit. Ay, ganito pala talaga to. Yung paulit-ulit na lang kinapanalangin. Ako, hindi naman ako kumukon. Siyempre, alam nga naman kumontra ako. Baka magwala sa akin yung mga tiyahin ko ron. Di ba? Pinakikinggan ko lang, ganun pala talaga yun. Totoo pala yung ganun ginagawa. Sabi nila, ito si tulungan mo na mapunta rito, linisin mo. Tapos, babanggitin, ang dami. Santa Maria, Santa Roya, ang dami binayang santo. Di ba? Santo Jose, di ba? Santa Rene, di ba? Dami. Lahat ng santo binagin ito eh. Di ba? Tulungan na di ba yun, ganun pala yun. Alam naman natin, hindi po ito. Pangalawa, po? Yung Chinese belief. Ano naman yung Chinese belief? Some Chinese belief, some. Hindi, kasi maraming belief ang Chinese eh. Traditional na nilinis ang isang ritual na katawan, minsan gamit ang tubig na may halimuyak ng bulaklak ng granada, ibig sabihin mabango. At saka dinadamitan. Ipinapakita ng ritual na ito ang paniwalang kapag ang isang namatay ay may maruming katawan. Naku, paano na yung mga yung mga taong grasa, Siya ay hahamakin at parurusahan sa kabilang buhay. Itinuturing din itong paraan upang matulungan ang kaluluwa sa paglalakbay nito sa impyerno patungo sa langit. Tingin ko hindi ang physical na marumi. Ibig sabihin makasalanan yan eh. Nililinis sila, pinapaliguan sila. Ganun lang pala, papaliguan, uy, langit ka na rin, Grabe, ang bilis, mas masarap to, Diba? Wala nang preferred, papaliguan ka lang, linisin na, langit na. Ang bilis, Kaya, ito yung mga gusto nilang, mga pananaw pagdating sa kamatayan. Amen. Pangatlo, sino niniwala rito? Reincarnation. Diba? Ang sabi rito, ang paniniwala na ang di nakikitang bahagi ng isang nilalang gaya ng kaluluwa o espiritu ay nagsisimula ng panibagong buhay sa ibang pisikal na katawan pagkatapos ng kamatayan. Naniniwala to, ang mga naniniwala po rito, ito po yung mga, hindi ko na nilagay dyan eh. Yung mga, yung mga relihiyong, saan na to? Yan. Judaism, Hinduism, Jainism, Taoism, Sikhism. Ito po ibig sabihin, ito yung mga nado sa Oriental country. Mga Mongolia, Burma, China, India, Japan. Diba? Naniniwala sila na kapag ang tao ay namatay, sabi rito, ang prosesong ito ay maaaring magresulta ng panibagong buhay ng tao dun sa hayop. Naniniwala sila na, halimbawa, namatay isang tao, yung kamag-anak nila, babalik ito sa ibang hayop. Kaya pala minsan yung mga matatanda natin na niyan, uy, wag mo pati yung paru-paro. Andyan si lola mo. Si lola mo yan. Nakaalala ni lola, ba? Lalo na pag araw ng mga patay. Uy, si lola, dinalaw tayo. Di ba? Uy, si lolo, di ba? Minsan, ganun iniisip nila na kapag naman yan, bumabalik doon sa tao, nagre-reincarnate, nabubuhay uli sa ibang naman, hindi doon sa tao, doon sa hayop. O minsan sa tao rin. Di ba? Ganun yung paniniwala nila. Na ibig sabihin, bumabalik ulit, umiikot-ikot lang yung lumalabas nito, parang walang langit at impyerno to eh. Paikot-ikot lang yung Ganun yung paniniwala nila. Pero kaya nga yung pamagat natin, facts about death. Dapat alam natin kung ano yung mga katotohanan tungkol sa kamatayan. Kasi, sabi natin, di ba, kung paniniwalaan mo ang lahat ng ito, sayang. Kaya dapat naniniwala tayo saan? Doon sa salita ng Panginoon. Kaya yung pag-uusapan po natin, what the Bible teaches about death. Amen. Handa na po ba kayo? Amen. Sandali. Tatanggal tong tali sa sapatos ko. Amen. Yan po. 3 bagay lang po yan. Una, death comes once to us. Ang kamatayan, isang beses lang dumadating sa atin yan. Tandaan po natin yan. Kaya wala na po yan, hindi na pwedeng mag-reincarnate pa yan, mabubuhay ka ulit. Hindi. Si Kristo lang yung namatay at muling nabuhay. Tandaan po natin.
Yung mga Diyos na kinikilala nila, si Buddha, sino pa ba? Namatay pero hindi na ulit nabuhay. Amen? Sabi nila, nag-reincarnate sa ibang tao. Sabi lang nila yon. Amen? Kaya ang sabi po ng talata, itinakda sa mga tao, Hebreo 9:27, na minsan lang mamatay, pagkatapos ay ang paghukom. Kaya po tayo, ang mga tao kapag namatay, tapos nito, judgment day po kagad. Yun na, tapos na po. Wala nang purgatorio, wala nang wala nang linis-linis ng katawan. Kung ano yung ginawa mo mula nung isinilang ka, hanggang sa time na mamatay ka, doon ka huhusgahan ng Panginoon. Mamaya, i-elaborate natin yan. Meron tayong mga talata dyan. Amen. Una, the certainty of death. Diba? Ano po yung ibig sabihin natin, the certainty of death? Amen. Yan po yung itinakda sa tao ang mamatay. Kaya ang mga tao, itinakda talaga sa atin ang mamatay. Sabi nga po, di ba? At kung paanong itinakda sa mga taong mamatay, ibig sabihin, hindi talaga natin dapat katakutan ng kamatayan. Bakit? Itinakda na sa tao yan eh. Amen. Kaya sabi nga po rito, di ba? Ang kamatayan, hindi mo maiiwasan yan. Kahit anong gawin mo, mamamatay po tayo. Hindi nga lang tayo sabay-sabay mamamatay. Hindi lang tayo pare-parehas ng araw o taon. Diba? Pero ang katunayan, ang katotohanan, itinakda na ng Diyos sa atin yan. Ang sabi po ng Romans 5:12, dumating ang kasalanan sa mundo dahil sa paglabag ni Adan sa utos ng Diyos. At dahil sa kasalanan, dumating din ang kamatayan. Kaya mula nung nagkasala si Eva at si Adan, ang lahat ng tao daranas talaga ng kamatayan. Daranas talaga, nakatakda na talaga sa atin yan. Amen. Kaya sabi dyan, kaya lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil nagkasala ang lahat. Amen. Kaya yung kamatayan, hindi mo pwedeng iwasan yan. Diba? Pag mamamatay ka na talaga. Hindi mo talaga pwedeng iwasan yung kamatayan. Kaya lang, hindi lang tayo, sabay-sabay. Sabi pa nga po rito, amen, sabi pa, pangalawa pa, sabi rito, ang kamatayan ay tinakda ng Diyos at hindi ito aksidente. Ibig sabihin, hindi nagkataon na namatay ka lang. Talagang araw mo na nun. Hindi yun nagkataon. Amen. Ang sabi ng Job 14:5, sa simula pa'y itinakda nyo na kung gaano kahaba ang itatagal ng buhay ng isang tao. Hindi siya lalampas sa itinakdaan yung oras sa kanya. Kita po natin yan. Itinakda na ng Diyos yung kamatayan. Sabi niya, hindi lalampas. Kung nakalagay sa aklat ng buhay, halimbawa, nakaaklat sa buhay nakalagay, Necart Peros, 94 years old. Sa 94 talaga siya mamamatay. Haba na nun, Brad, ha? Gusto mo ba? Gawin ko 100. Okay na yung 94, ha? Haba na nun. Kaya makita mo, kahit dumaan pa yung mga panahon, nadidisgrasya, nagkakaroon, hindi pa rin mamamatay. Bakit? Doon siya itinakda. Sabi niya, di ba? Gaano kahaba ang tatagal ng buhay? Itinakda ng Diyos yun, doon yun. Kaya nga huwag ka nga magugulat, di ba? Nakita nyo, di ba yun? Natandaan nyo yung eroplanong bumagsak? Di ba nakwento ko na dati? Pero mo, 200 na matay, may isang nabuhay. Napaka-imposible. May isang nabuhay. At meron pa nga palang hindi lang isa na nabuhay, merong na-late. Bakit? Hindi pa nila oras eh. Nakalagay doon sa na hindi pa sila mamamatay eh. Alam na nyo, di pa eh. Kaya nakita natin, di ba? Pero makita nyo, meron minsan na tao, di ba? Na minsan, di ba, kala natin, kahit na sobrang lakas, makita mo, biglang mamamatay. Magugulat ka lang, namatay ka ba? Bakit? Na-aksidente, na-stroke, kung ano-ano, di ba? Kaya makita natin, time niya na yun eh. Di ba? Kaya dito makita natin, hindi aksidente ng tao talagang itinakda ng Diyos na ang tao ay mamatay. Ano pa? Ang sabi diyan, Awit 139:6, nakita nyo na ako, hindi pa man ako isinisilang. Ang itinakdang araw, mga araw na ako'y mabubuhay ay nakasulat na sa aklat nyo bago pa man mangyari. Kaya makita natin, dun sa aklat ng Panginoon, nakalagay na kung gaano tayo tatagal yung buhay natin eh. Diba? Diyos lang nakakaalam, hindi natin alam eh. Kaya yung buhay natin dito sa mundo, ayusin natin eh. Kasi hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay eh. Diba? Kaya dapat, ganun po natin na siguraduhin natin,
na magiging maganda yung takbuhay natin dito sa mundo habang nandito tayo sa mundong ito. Kasi bakit? Kaya ang kamatayan, hindi yan nangyari na aksidente lang na, ay, namatay na siya. Hindi eh. Araw niya na talaga. Diba? Meron nga po na ano, no? Sa lugar namin, meron ako matanda na yung kapitbahay namin, ay, hindi naman kami, medyo malayo sa amin. Araw-araw nakikita ko yan, inililibot niya yung kanyang asawang babae na stroke kasi. Nililibot niya yung lagi sa lugar namin para malibang, ma-exercise. Alam niyo po ba, nauna pang namatay yung nagtutulak kaysa doon sa na-stroke? Bilbo mo gano'n, no? Nauna pang namatay. Kaya makita natin, di ba? Ang buhay ng tao, gano'n eh. Hindi mo alam kung kailan mangyayari. Kasi yan yung kaya nga, makita natin, di ba? Gano'n yung katotohanan sinasabi ng Bible. Kaya hindi tayo maniwala na kapag tayo namatay, meron pang mga reincarnation, meron pang, hindi yun eh. Diba? Ganun itinakda ng Diyos yung buhay ng tao. Ano pa? Sabi diyan, the finality of death. Sabi diyan, Hebreo 9:27, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, ibig sabihin, final na yun. Na ang tao talagang mamamatay. Diba? Yung finality of death, diba? Kaya nga ang tao, sigurado na mamamatay po ang tao. Kaya nga po, Rabbi natin dito, we die only once. Isang beses lang tayo mamamatay. Pero merong taong 2 beses namatay. Sino po yon? Meron 2 taong namatay. Sa Bible, meron. Sino po yon? Sila? Si Lazaro, di ba? Nung binuhay siya ni Kristo. Di ba lumabas siya, lumalabas, nakamami, lumabas doon sa ano eh. Namatay siya, di ba, binuhay, tapos namatay ulit siya. Di ba? Namatay ulit siya. Pero dito makikita natin, ba, merong mga ang Diyos lang ang nakakagawa ng exception. Nasa Kanya yon. Nasa jurisdiction ng Panginoon yon. Wag mong questionin ang Panginoon. Nasa Diyos yon. Amen? Kaya dito makita natin, minsan lang tayo, kaya wala pong second chance. Minsan lang ang tao mamamatay, tayo po. Minsan lang yung kamatayan po natin. Amen? And next, mali kanina, yung certainty of death, finality of death. Ang pangatlo, the reality of judgment. Merong paghuhusga. Ito makikita natin talaga rito, na tayo mga tao, huhusgahan po tayo ng ating Panginoon. Sabi nga, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Amen. Dito makikita natin mga kapatid, na tunay nga po na tayong mga tao, daraan tayo sa paghuhusga. Kaya dito makikita natin, walang maililihim tayo sa Diyos. Maaring ngayon, hindi ko nakikita yung ginagawa nyo, o kaya yung asawa nyo, yung mga anak nyo, pero ang Diyos alam lahat yan. Pagdating doon sa Judgment Day, ilalantad ng Diyos sa iyan. Diba? Ilalantad ng Diyos yung lahat ng mga ginagawa mo na hindi maganda. Diba? Siguro sabihin mo, kinakausap ka na ng Diyos, diba? Diba, anak, diba? Lord, bakit hindi ako makakasama? Ando naman ako kada linggo, Nando ka nga kada linggo, tignan mo, yung ginagawa mo. Nakikipagkwentuhan ka lang, Tsaka yung isip mo nasa labas. Lord, nagde-devotion naman ako, Lagi ako nagde-devotion. Tama, nagde-devotion ka. Pag sinabi ni Jasmine Cabaltera, magche-check na, yung isang linggo, gagawin mo ng isang araw. Tignan mo yan, Tignan mo. Tignan mo, nagpapakapagod ka, tignan mo. Di ba? Sunday yan, di ba? Nakita mo, tinapos mo yung 7 araw na isang araw. Di ba? Walang malilihim sa Diyos. Kaya makita mo, lahat ng ginagawa po natin, masama at mabuti, nakikita ng Diyos yan. Amen? Kaya kasi dadaan tayo sa paghuhusga. Tignan po natin yung mga talata. Ang sabi ng Romans 10 and 12, ngunit ikaw, bakit mo hinahatulan ang iyong kapatid? Ikaw naman, bakit mo hinahambak ang iyong kapatid? Tayong lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos. Kaya't bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos. Kaya hindi tayo pwedeng mag-judge sa mga tao Katulad doon kay Eman at Chensa. Alam niyo, merong isang religious na tao, sabi niya, si Eman daw, di ba kilala naman natin si Eman, di ba? Si Eman daw, minarder niya yung sarili niya. Bakit? Pag sinabing murder, ano ibig sabihin? Hindi, pinlano mong patayin yung tao. Siya, pinlano niyang patayin yung sarili niya. Murder daw tawag doon. Di ba? Pinlano niya Nagpakamatay siya, di ba? Pinlano niya Hindi niya ba pinlano yun nung nagbigti siya? Pinlano niya.
Kasi alam niya, yun yung tatapos, doon siya magiging maligaya. Pero sabi natin, we cannot judge kung saan mapupunta si Eman. Bakit? Diyos lang ang pwedeng humatol. Diba? Kaya sabi niya, ngunit ikaw, bakit mo hinahatulan ng iyong kapatid? Diba? Kaya ito makita natin, kaya't bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos. Ipinapakita lang po natin dito, mga kapatid, amen, ipinapakita natin na daraan tayo sa paghuhukom, daraan tayo sa paghuhusga. Lahat ng ginagawa po natin dito, ito po yung sa pinakamalinaw. 2 Corinthians 5:10, ilagay niyo po sa mga gawin niyo po, napakaganda nito. Sapagkat lahat tayo ay haharam sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa katawang ito. Bakit yung mga namatay na sa purgatorio? Bakit meron pang pangalawang chance? Di ba sabi? Habang nabubuhay pa, huhusgahan na tayo pa lang. Yung ginagawa mo mula nung isinilang ka, ilang taong ka na ngayon, namatay ka doon sa halimbawa, namatay ka ng 40 years old, doon ka niya huhusgan, doon ka hukuman ni Kristo kung ano yung iyong mga ginawa. Diba? Masama man o mabuti. Kaya sabi ko nga, walang maililihim sa Diyos sa mga ginagawa natin. Kung gumagawa ka ng kalokohan, di nakikita ng mga magulang mo, ang Diyos alam yan. Diba? Kung may tayong mga ginagawa na Christian ka, umaattend ka rito, meron ka mga ginagawang hindi maganda, hindi ka namin nakikita, pero ang Diyos nakikita yan. Pagdating ng paghukom, kapag tayo ay namatay na, ipakikita ng Diyos sa lahat yan. Kaya minsan, akala mo, langit ka, ang anak ko, hindi pala. Kaya meron sa Bible, di ba, sabi ng Panginoon, hindi kita kilala. Yun yung masakit eh. Pumupunta ka lagi sa church, sasabihin, hindi kita kilala. Kasi bakit? Alam ng Diyos yung ginagawa natin. Ikaw lang yung nakakaalam. Kasi meron tayong mga bagay na ginagawa na hindi ayon sa Diyos. Kaya makita natin dito, lahat tayo haharap sa hukuman ni Kristo. Tatanggap ng nararap sa atin. Kaya, kung ano yung mga ginagawa natin dito sa mundo, doon tayo hukuman ng Diyos. Amen. Kung ano yung mga ginagawa natin, mabuti man o masama. Amen. Kaya dito makita natin, ang pinakamalinaw rito, lahat tayo huhukuman ng Panginoon. Amen. Kaya yun, dapat maging paalala sa atin to kapag nasa labas tayo. Kasi sa church, madaling magpakabuti. Ang problema, pag nasa labas na tayo. Tandaan natin na, diba, hindi natin alam kung kailan yung darating sa buhay natin to. Amen? Kaya po napakahalaga na sa bawat sandali ng ating buhay, sabi ko nga po, nag-aaral ka man, manggagawa ka man, nagninegosyo ka man, magulang ka, estudyante ka, sa lahat ng bagay, kasi isama mo lagi ang Diyos. Diba, tinalakay na natin dati yan, sinabi ko sa inyo, kapag nasa school ka, ipakita mo na Kristiyano ka, mananampalataya, huwag ka mangungopia, huwag ka magkokodiko, maging mabuting estudyante ka. Pag nagtatrabaho ka, di ba, ipakita mo na hardworking ka, honest ka sa trabaho. Di ba, ipakita mo yung pagiging Christ-likeness. Kapag nagninegosyo ka, maging tapat ka, huwag ka mandadaya. Di ba? Kaya doon makikita natin, mga kapatid, yun yung sinasabi, hindi kinakailangan na maisabi lang natin na nandito lang. Di ba? Pag nasa labas ka na, ipinakikita mo na bahagi ng buhay natin yung ating Panginoon. Kasi nga, huhusgahan ka niya kung ano yung mga ginagawa natin dito. Kung ano yung mga ginagawa natin, doon tayo husgahan ng Panginoon. Kaya yung bawat ginagawa natin, pag gising mo pa lang ng umaga, alam na ng Diyos yun. Hanggang matulog ka, araw-araw, sabihin natin, kaya ng Diyos yun? Makapangyarihan yun eh. God is omnipresent. Ano yung omnipresent? Sa lahat siya ng dako. Kahit saan ka pumunta, nandun ang Diyos. Diba? Kahit gano'n kahit bilyon, kahit trilyon ng tao, kaya niyang makita lahat yan. Kung ano yung ginagawa ng tao. Yun yung Diyos. Kaya dito makita natin, kaya tayo po, yung mga bawat ginagawa natin, maging maingat tayo. Kaya nga tayo umaattend ng gawain, tinuturuan tayo kung ano yung gusto ng Diyos na dapat gawin natin, kung ano yung mga kalooban. Kaya nga pag nakikinig tayo, hindi lang tayo nakikinig, nilalagay mo yan dito, paglabas, ina-apply natin sa buhay natin yan. Dahil darating yung mga araw, huhukuman tayo kung ano yung mga ginawa natin. Diba? Nandito ka nga, lagi ka nakikinig, paglabas, hindi mo rin ginagawa.
Di ba? Ipapakita ng Diyos sa iyo. Tignan mo, anak. Nandun ka, tango ka ng tango, pero ginagawa mo. Tignan mo yung ginawa mo paglabas mo ng church. Tignan mo yung ginawa mo. Ay, ipakikita natin, walang, di ba, walang malilihim sa ating Panginoon. Amen? Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Yung po yung una, death, ang kamatayan ay darating po sa tao yan, isang beses lang. Pangalawa, death is unknown to us when it happened. Hindi natin ang kamatayan, hindi natin alam kung kailan ito darating. Sino nakakaalam dito no kailan ka mamamatay? Wala, di ba? Sino rin nakakaalam dito kung hanggang kailan ka mabubuhay? Hindi mo rin alam yon. Ang Diyos lang ang nakakaalam nun. Yan po yung tatalakay, yan po yung katotohanan na ang kamatayan ay, sabi nga po natin, ay Diyos lang. Basahin po natin yung talata. Ito yung ginamit natin kanina. Sabi dyan, di ba? Ako'y iyong nakita na hindi pa man isinilang, batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay. Kaya dito makikita natin, Diyos lang ang nakakaalam kung kailan tayo mamamatay. Diba? Pagkat ito'y nakatitik na sa aklat mo na talaan, matagal ng balangkas mong ikaw lamang ang may alam. Isa pang talata, sabi ng Job 1:21, ang sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi, purihin si Yahweh. Kaya makita natin dito, di ba? Kung Diyos ang nagbigay, siya rin yung babawi. Kaya huwag tayo magpapakamatay. Kasi ikaw yung bumawi na sa buhay mo eh. Di ba? Kaya dapat sa mga Christian, hindi ba? Kaya dapat laging tayo. Kasi God siya po yung prinsipe ng kapayapaan. Amen? Kaya dapat huwag natin babawing. Ang Diyos lang magsasabi kung kailan ka mamamatay. Kung kailan ka dapat mamamatay, siya lang yung nakakaalam yan. Diba? Kaya nga makita natin, tayo po mga tao, hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Diba? Kaya nga mahalaga yan. Anytime kasi pwedeng mangyari sa atin yun eh. Diba? Anytime pwedeng mangyari sa atin yung mga bagay na yun. Na tayo po ay babatay na kahit alam natin na tayo ay malulsob, diba? Tignan natin ang example na alam ng Diyos yung kamatayan ng tao. Tignan natin kay Moses. Ang sabi niya, Deuteronomy 30:14, sinabi ni Yahweh kay Moses, malapit ka nang mamatay. Tawagin mo si Josue at pumunta ka sa toldang tipanan upang bigyan siya ng bilin. Gayon nga ang ginawa nila. Kita nyo, sinabi niya doon kay, di ba, Moses, na malapit na siyang mamatay. Alam kasi ng Diyos kung kailan siya mamatay, ang Diyos lang nakakaalam nun. Diba, kaya nga, natatandaan ko yung pelikula ni Vilma Santos, no? Yung sinabi ng doktor na may taning na yung buhay ng anak niya. Sabi, sino ka para magtakda ng buhay ng kamo, di ba? Diyos lang ang nakakaalam. Di ba? Diyos lang ang nakakaalam. Kaya dito makikita natin mga kapatid, di ba? Yung buhay po natin, hindi natin alam kung hanggang kailan po tayo rito. Amen? Tingnan natin isa pa. Ito po, yung nag-extend ng buhay. Ibig sabihin, hawak ng Diyos yung buhay natin. Tingnan natin kay Ezekiel, ito yung in-extend niya yung buhay, yung life. Ang sabi rito sa Ikalawang Hari 21, nang panahong iyon, nagkasakit ng maluba si Haring Ezekias. Dinalaw siya ng propetang si Isaias, na anak ni Amos, at sinabi sa kanya, ipinasasabi ni Yahweh na ayusin mo na ang iyong kaharian, sapagkat malapit ka nang mamatay. Hindi ka nagagaling sa sakit mong yan. Sa mga pagitan ng talatang yan, kasi isusunod ko sa 6, nanalangin si Ezekias dyan eh. And then, ito po yung sagot ng Diyos sa kanya. Mabubuhay ka pa ng 15 taon, hindi lamang iyan, ililigtas pa kita at ang lungsod na ito sa kamay ng hari ng Assyria. Ipinakikita lang dito na ang Diyos yung may hawak ng ating buhay. Hindi natin alam kung kailan tayo mamatay at hanggang kailan pa yung haba ng buhay natin. Amen. Kaya nga sabi nga po rito, huwag tayong maging kampante kung mayroon kang maayos at malusog na katawan, malusog na pangatawan, maayos at mayaman. Huwag tayong maging kampante. Di ba? Hindi po garantiya na kapag bata ka pa, ay hindi ka mamatay. Diba? Iniisip ng mga kabataan, mahaba pa buhay ko. Diba? Siguro ganun yung isip ng mga kabataan eh. Diba? Kain lang ng kain. Sabi na, diba? Bata pa naman ako eh. Tama ka nga, maaring hindi ka mamatay sa sakit, baka ma-aksidente ka naman. Diba? O mapahama ka naman. Kasi Diyos lang naman nakakaalam kung kailan yung buhay natin eh. Kaya minsan nga, di ba, meron na, sinabi ba nung tuloy, sunod-sunod yung lindol? Di ba, sunod-sunod yung lindol nun eh. Last month yata, di ba? Ang sabi doon sa balita, Palawan lang daw ang hindi lilindulin. Di ba, kaya maraming mga
na doon na lang tayo sa Palawan. Kasi hindi pala nililindol yun eh. Maaaring hindi nga nililindol eh, hindi naman sa lindol lang namamatay ang tao. Baka pag nandun ka, lubog yung bangka, o madisgrasya, o mamamatay ka pa rin. Kung kailan itinakda ng Diyos. Di ba? Kung araw-araw lumilindol dito, ganoon din naman yun eh, mamamatay ka pa rin eh. Kasi ang Diyos lang yung naknaknak, kailan tayo eh. Di ba? Kaya makita natin dito, lalo sa atin, hindi garantiya na kapag mga bata pa kayo, matagal ang buhay natin. Di ba? At sabi nga po natin dito, hindi rin garantiya na kapag wala kang sakit. Di ba? Sino pa yung mga walang sakit dito? Di ba isipin mo, ay mahaba pa buhay ko. Hindi rin yun. Hindi lang naman yun yung kamatayan ng tao eh. Sa sakit lang ba namamatay ang tao? Di ba? Hindi lang naman sa sakit eh. Kaya wag natin ang anuhin natin dito, maging handa tayo kung sakaling dumating sa buhay natin yun. Amen? Yun yung pinakaano natin, na maging handa tayo. Sabi nga po rito, hindi rin garantiya na si Kuya, lagi nakita ko, di ba? Si Kuya, si Kuya Jmar. Meron kasi akong kasama sa trabaho, ang ganda ng katawan, ang laki bro. Medyo malaki pa sa'yo yun eh. Laging yun, nag-gym din. Alam nyo ba, nagulat kami lahat, inatake sa puso. Ang kinamatay niya, atake sa puso. Ang ganda ng katawan nun ha. Tsaka laging yun, pero inatake sa puso. Ano yung ibig kong anin doon? Ipinapakita lang, na nakita natin, hindi mo alam kung kailan ka tayo mamamatay. Diba? Kahit na nga health conscious ka eh. Oatmeal ka sa umaga, prutas gulay ka sa tanghali, diba? Tinapay ka na lang sa gabi, wet bread na lang, talagang grabe, health conscious talaga eh, no? Kahit bang health conscious ka, hindi ka naman, mamamatay ka pa rin eh. Maaaring hindi ka sa sakit mamamatay eh. Pag itinakda ng Panginoon eh. At ang Diyos din nakakalam kung anong kamatayan meron tayo. Diba? Pero hindi ko sinasabi huwag ka naman maging health conscious. Di ba? Ganun pa rin. Diba? Basta gawin mo pa rin, basta ang mahalaga lang yan, na masisiguro mo kapag tayo ay nawala na sa mundong ito, kasama mo ang Panginoon. Amen? Yun lang dapat ang siguraduhin nyo. Kaya health conscious ka o hindi. Di ba? Yun ang siguraduhin natin. Kaya minsan, di ba? Minsan parang kapanipaniwala rin yung mga alam natin na walang ano sa Panginoon, di ba? Yung mga nagbibisyo. Di ba? Sabihin natin, naninigarilyo, di ba? Mamamatay din naman tayo eh. Di ba? Yung mga katira yan eh. Yung mga nagbibisyo, di ba? Ano pakialam nyo? Mamamatay din naman tayo. Kahit na manigarilyo, kami naman ako. Hindi. Pinaikli mo, di ba? Parang minamarder mo yung sarili mo eh. Ikaw na bumabawi sa buhay mo eh. Amen? Kaya dito makikita natin mga kapatid, ang tao po, di ba? Sabi nga natin, kahit yung mga mayayaman eh. Di ba? Sino may HMO rito? Kahit 10 pa yung HMO mo. Di ba? Meron kang Etika, meron kang MaxiCare, meron kang PhilCare, ano pa ba yung mga ano? May PhilHealth ka pa, di ba? Kahit marami kang HMO, hindi mo pa rin alam kung kailan ka mamamatay. Ang Diyos pa rin lang nakakaalam noon. Amen? Kaya nakita natin yung mga mayayaman, di ba? Kahit mayayaman sila, pag itinakda ng mamamatay talaga yung mga taong yan. Amen? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Amen. Tandaan nyo, hindi po ako nananakot ha. Ano po ito? Nandito po lahat sa ito. Nagre-remind lang po tayo. It is a reminder para sa ating lahat na seryosohin natin yung paglilingkod sa Panginoon. Dito tayo sa pinakahuli. Dito yung pinaka-excited. Amen. Pangatlo, death is the beginning of the eternity of man. Yung kamatayan, ito yung simula ng walang hanggan ng tao. Amen. Ito, ibig sabihin, kapag namatay ang tao, ito yung, kaya nakita nyo si Pablo, yung gusto niya na, di ba sabi na, gusto niya ng pumanaw, dahil gusto niya ng makapiling ang Panginoon. Di ba? Merong mga ganun eh. Kanina nagtanong ako sa umaga, sabi ko, gusto mo na bang makapiling ang Panginoon? Ba, sumagot si Nanay Henny kanina, gusto na raw niya talaga makapiling ang Panginoon. Di ba? Sabi niya, talagang ready na siya. Alam niya na langit siya. Amen? Sabi, basahin natin yung talata. Ang sabi ng John 1:11-25, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. Tignan niyo po ito kahit mamatay ay muling mabubuhay.
Ibig sabihin, di ba, kapag namatay ang tao, doon pa lang dadating yung walang hanggan sa kanyang buhay. Pag sinabing walang hanggan kasi, pagkatapos ng buhay natin dito, yung another life, wala na pong kasunod dun eh. Kaya yun ay eternity na yun eh. Kaya nga, habang nandito sa lupa, sabi nga po ni Rupa May, todo to the max mo na, yung pagiging Christian. Go, go, go. Di ba? Sabi niya. Nandito ka na eh. Wala nang second chance eh. Kung meron pa sana, okay lang. Di ba? Itodo mo na habang nandito. Tinanggap mo na si Kristo. Pasalamat ka, kilala mo na yung Diyos. Bakit hindi ka mag-go, go, go? Di ba? Gawin mo na. Di ba? Wag nang patumpik-tumpik pa. Ibigay mo na itodo kasi hindi mo nga alam kung kailan ka mamamatay. Hindi kailan tayo mamamatay eh. Kung biglang nangyari sa iyo, patumpik-tumpik ka, mamaya makikita mo kung saan mapupunta yon. Di ba? Ito yung panggulat. Di ba? Kaya dito makikita natin, di ba? Sabi niya, ito pa yung isa. 1 Corinthians 15:50. Mga kapatid, ito ang gusto kong sabihin. Ang ating katawan na binubuo ng laman at dugo. Ito po yung katawan natin. Meron pong laman at dugo. Ay hindi magkakaroon ng bahagi sa paghahari ng Diyos. Kaya nakita niyo, di ba? Habang nandito tayo sa laman, di ba? Hindi pa darating yung eternity sa atin. Kaya nga meron akong napanood na sabi niya, nung buhay pa siya, nakarating daw siya sa langit. Kalokohan eh. Di ba? Kalokohan eh. Yung may laman at dugo, hindi pa pwede magparoon sa paghahari ng Diyos. Kailan lang tayo makakaroon yung eternity? Ang katawang ito na nabubulok ay hindi maaaring makatanggap ng buhay na walang hanggan. Kasi itong katawan natin, papalitan to ng hindi nabubulok. Kasi di ba pag namatay ito, nabubulok to eh. Punta kayo sa sementeryo, bulok na yung mga patay na nandun. Pag tayo pong lahat, masama at mabuti, papalitan ito ng bago. Para saan? Para sa eternity. Dalawa kasi yung eternity. Eternity, eternal death, eternal punishment, at yung eternal life. Kaya makita na kahit yung mga masasama, papalitan din yung kanilang katawan nang hindi na namamatay. Kasi ito, namamatay pa to, nabubulok pa to eh. Pag pinalantay ng hindi na namamatay, di ba yung sa 1550, yan, yung hindi na nabubulok, wala nang kamatayan yun. Di ba? Kaya nga kahit nasa impyerno ka, hindi ka mamamatay. Pahihirapan ka ng gusto ron. Amen? Next. Every person faces two possible eternal destinies. Dalawa lang po pupuntahan natin, tandaan nyo. Huwag kayong maniwala doon sa pangatlo. Pag naniwala kayo ron, bahala po kayo. Sabi yan? Eternal punishment at death. Ito po, makita natin. Ang sabi rito, parurusahan ang lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita ng Panginoong Hesus. Tignan nyo, ito yung mga parurusahan ha. Kaya dapat kumikilala ka sa Diyos at sumusunod ka sa magandang balita ng Panginoong Hesus. Sabi niya, magdurusa sila ng walang hanggang kapahamakan at maihiwalay sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. Kaya makita natin, yung eternal punishment, walang hanggang kaparusuhan at walang hanggang kamatayan. Diba? Makita natin, sabi diyan, magdurusa ng walang hanggang. Kaya nga makita natin, pag sinabing walang hanggan, wala nang kasunod yun. Diba? Wala nang kasunod yun. Habang buhay mo nang mararanasan yung kahirapan, diba? Kapahamakan, hindi kapahamakan, yung talagang pagdurusa, mararanasan. Next, ang sabi pa rito, at si Satanas na dumaya sa kanila ay itatapon sa lawang apoy at asupre na sa ring pinagtapunan ng halimaw, ng huwad at sinungaling na propeta. Magkakasama silang parurusahan at pahihirapan araw-gabi. Magpakailanman. Di ba? Makita natin, mga kapatid, di ba? Kaya nga po, habang nandito pa, huwag nating danasin po ito. Di ba? Pero mo, pahihirapan ka ron, no? Araw at gabi. Pahihirapan ka doon. Di ba? Ang sabi pa nga po rito, next, sabi nga po rito, doon sa mga walang hanggang kaparusahan, doon sa mga hindi kumikilala sa Diyos, at hindi sumusunod doon sa magandang balita ni Kristo. Di ba sabi yung mga parurusahan? Sabi rito, sa pang-una natin, sabi nga po rito sa walang hanggang kaparusahan, itatapon tayo doon sa lawang apoy. Ang sabi po ng Pahayag 21:8,
Pero nakakatakot ang sasapitin ng mga duwag, mga ayaw sumampalataya kay Kristo, marurumi ang gawain. Tignan niyo po ito, yung mga mapupunta sa ano, mga mamamatay tao, mga immoral, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling. Itatapon sila sa nagliliyab na wawang apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Sabi ko kanina, yung ikalawang kamatayan, hindi yung mamamatay, di ba? Ibig sabihin, ikalawang kamatayan, walang hanggang malayo ka sa Diyos. Dahil dito, nandun ka sa impyerno. Ito po yung sasapitin, yan po yung mga tao. Di ba? Makikita natin, kapag ganito tayo, dapat magsisi na tayo sa ating Panginoon. Dahil sabi natin, anytime baka mangyari sa atin yung mga bagay na hindi po natin gusto. Sabi ito, itatapon sila sa nagliliyag na, di ba? Kaya dito, kahit gustuhin mo yung mamatay, hindi ka mamamatay dyan. Di ba sabi ko kanina, papalitan to ng hindi na namamatay, hindi na nabubulok. Kung mamamatay ka rin ba, dadaling ka sa impyerno, ano pang saysay nun? Hindi mo na mararanasan yung ano. Sabi niya, bakit ganun ba ang Diyos? Ito na yung puot ng Diyos . Kung ang Diyos mabuti, ang Diyos meron ding puot. Kasi huling panahon na to . Di ba? Kaya ngayon, habang nabubuhay pa tayo, pinagbibigyan pa tayo ng Diyos. Habang nabubuhay pa tayo, nandito ka pa, humihinga ka pa, nasa laman at dugo ka pa, pinagbibigyan pa tayo ng Diyos na magbago tayo. Pero kapag namatay ka na, hindi ka nagbago, puot na habutin. Doon ka, di ba? Ipararana sa'yo yung hirap. Di ba? Sabi nga doon sa Lucas, balik natin kay Lucas, yung 16. Di ba? Sabi ni Abraham, humiling yung mayaman na lumapit kay Lazaro, na idaiti raw yung dila, yung tubig para sobrang init. Ano sabi ni Abraham? Nagpakasasa ka dito sa lupa. Samantalang si Lazaro, nagpakasakit nung nandito sa lupa. Amen. Kaya po yung mga kalayawan natin dito sa mundo, di ba? Huwag tayo masyadong magpakasaya. Dapat, kung nagsasaya ka man, kasama mo lagi ang Diyos. Hindi naman masamang magsaya . Pero dapat kasama natin ang Diyos. Hindi yung advice, yung puro lust of the flesh, puro kalayawan. Yun yung binanggit niya doon sa mayaman . Nagpakasasa ka rito. Kaya makita nyo, mababaligtad yun. Kung napakasap yung buhay mo, puro kalayawan, di ba? Puro issue puro sugal, lahat ng gusto mong puro kasamaan ginagawa natin, masaya kasi yun . Pero pag namatay ka, mababaligtad yun. Di ba? Lahat ng nakita nyo, napakahirap mapunta sa langit. Kasi ganun po yung sitwasyon, di ba? Tignan nyo yung buhay natin dito sa mundo, napakahirap. Di ba? Sabi, lagi ko binabanggit, yung Sunday lang, hirap na hirap tayo. Di ba? Kaya nga, hindi ganun kadali na mapunta sa langit. Nakita nyo, Sunday lang yun . Ang dami pa nating ipinagpapalit pag Sunday lang. Di ba? Kasi yun yung gusto ng Panginoon . Ganun talaga, di ba? Yung true obedience, sabi diyan, di ba sabi ni Pastor Gerald, true obedience, die for yourself. Hindi ikaw ang masusunod, yung kalooban ng Diyos. Ba, yun yung masusunod, yung talagang sumusunod sa Diyos, die for yourself. Kung ayaw mo tayo, nasa sayo naman yun. Choice mo naman yun, tandaan natin . Yung langit at impyerno, choice mo yan. Yan lang yung mga bagay na ibinigay sa atin ng Diyos, hindi niya kayang kontrolin para sa atin na sabihin niya, oy, wag yan ang gawin mo, wag yan ang gawin mo. Diba? Hindi. Choice mo yan . Paano natin nalaman? Tignan niyo si Eva at si Adan. Kasama na lagi ang Diyos, pero pinili pa rin kainin yung ano. Kasama na lagi yung Diyos nun, araw-araw, Pinili pa rin niyang kainin yung ano, nagkasala. Kaya tayo, binigyan tayo ng sariling choice natin. Kaya nakita nyo, hindi lahat na sinishare natin, tumatanggap, mayroong mga nagre-reject. Amen? Kaya ito, makita natin, ito yung sinasabi rito, amen, na sinasabi natin na itatapon tayo dun sa lawang apoy. Ano pa? Sabi diyan, ang mga uod doon ay hindi namamatay at ang apoy ay hindi rin namamatay. Grabe, walang hanggang ka nandun, no? Yung mga uod, nasa mata, nasa lahat. Tapos nandun ka sa apoy, ganun yung dadanasin ng mga nasa impyerno. Napapangiwi si nanay. Hirap na no? Pag nandun ka, no? Biro mo, apoy hindi namamatay.
Yung mga uod, hindi rin namamatay. Kinikiliti ka ng mga uod, oh. Hindi ka na makakatawa ron. Tandaan nyo, walang hanggan yun, ha? Kaya nga nakita natin, di ba, binigyan tayo ng pagkakataon habang nabubuhay pa tayo rito. Yung buhay natin dito, maiksi lang. Pagbuhusan na natin, di ba, kaya sabi ko na, go, 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 itodo nyo na. Dahil ito, walang hanggan na to. Wala nang susunod dito. Wala nang susunod dito. Yan na po yung ano yan. Ang tanong lang natin kung kailan mangyayari yan. Kaya nga, by faith tayo nung tinanggap natin si Kristo Hindi pa natin nakikita yung lahat ng mga bagay. Unless na maniniwala ka o hindi sa salita ng ating Panginoon. Ba? Kaya dito makikita natin, yan yung mga bagay na sasapitin natin. Doon sa mga tao na mga kasalanan na hindi kumilala kay Kristo, hindi sumunod sa salita ng Panginoon. Kaya tsaka yung mga binanggit pa natin kanita, mamamayta tao, mga immoral, di ba, mangkukulam. Ba? Kaya makita natin yung mga yon, hindi ito makakabahagi sa kaharian ng ating Panginoon. Amen? Ito po yung panghuli natin, eternal life. Diba? Ito po yung maganda na matanggap natin. Ang sabi ng John 10:27-28, nakikinig sa akin ng aking mga tupa, kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman ay hindi sila mapapahamak. Walang makakaagaw sa kanila sa aking mga kamay. Amen? Kaya tayo po, sumunod lang po tayo sa gusto ng ating Panginoon. Siya yung masusunod, hindi tayo. Die for ourselves. Sumunod tayo. Sunod natin ang kalooban ng Panginoon para magkaroon. Dito po, kasama na natin ang Panginoon. Kung doon sa impyerno walang hanggang kaparusahan, ito naman, walang hanggang kasama natin ng Diyos. Amen. At dito po, sa langit, sabi rito, ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, hindi na mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Nagtanong si Christ. Di ba? Kaya makita natin, hindi na tayo mamamatay kailanman. Bakit? Kasama natin ng Diyos Amen? At sabi nga po dito, pagkatapos namang tayong mga buhay, pang natitira, ay titipunin sa alapaap kasama ang mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Amen? Ito yung, di ba kanina, yung verse kay Pablo, na gusto ni Pablo na pumanaw na siya para makapiling ang Panginoon. Kasi dito makita natin, kapag namatay tayo, habang buhay na natin, walang hanggan natin makakapiling ang ating Panginoon. Amen? Kaya pag nandun din tayo, sabi ng 21 verse 4, ay, yan pala, 4 lang. Yan. Ito, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga wala nang kamatayan. Wala nang dalamhati. Hindi ka naiiyak doon pag nasa langit na. Diba? Hindi ka na problema ng pambayad sa upa, yung pang-tuition ng anak mo, wala ka nang intindihin doon. Wala nang dalamhati ron. Di ba? Hindi, wala nang ano ron, wala nang jowa doon, wala nang break doon. Wala nang, hindi na kayo bakit? Wala nang dalamhati ron. Wala nang mga stress doon, wala nang depression. Di ba? Sabi dyan, wala nang pagtangis, wala nang paghihirap, sapagkat lumipas na yung lahat ng mga dating mga bagay. Amen? Kaya ang sarap pag nandun. Kaya makita natin, dalawa lang po yan. Eternal punishment and eternal life. Sa atin na lang po kung ano yung pipiliin po natin doon. Kayo po, ito po yung mensahe ng Panginoon sa atin, tayo po yung pipili dyan. Ako po, tagapagdala lang ng mensahe ng Panginoon sa inyo at nasa sa inyo na po yung desisyon sa buhay. Siyempre, alam ko, ibinigay sa atin ng Panginoon to para reminder sa atin. Maaring marami sa atin dito, nakakalimutan na po natin yung ating mga paglilingkod na ginagawa sa Panginoon. Medyo nagiging abala tayo sa mga pangarap natin sa buhay. Sabi ko sa inyo, hindi masamang mangarap sa buhay. Isama lang lagi niyo ang Diyos. Diba? Gusto niyo magkaroon ng bahay? Isama niyo ang Diyos. Gusto niyo magkaroon ng sasakyan? Walang problema po doon. Basta't kasama mo lang lagi ang Diyos. Gusto mo makarating sa ibang bansa, marating lahat ng mag-enjoy ka, wala namang problema po ron. Isama mo lang lagi ang Diyos sa buhay mo. Diba? Hindi naman killjoy ang Panginoon. Bibigay naman yan kung gusto natin yan. Basta wag nyo lang po natin silang kakalimutan. Ngayon sabi nga po natin, kung ang kamatayan po ay minsan lang, at kung kamatayan daw po, at kung kamatayan ay hindi natin alam kung kailan darating, at kung ang kamatayan ay simula ng
walang hanggan ng tao, ang sabi ni Pablo sa 2 Timothy 4:6-8, sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito, ako'y mistulang isang handog na ibinuhos sa dambana. Ito po yung gusto ni Pablo na gawin natin. Pinagbuti ko yung aking pakikipaglaban. Ibig sabihin, paghandaan natin yung ating kamatayan. Hindi po paghahandaan na kukuha ka ng St. Peter. Hindi po yun, ha? Dahil yung pandito lang yon, pangpalubag-loob doon sa mga maiiwan mo na hindi nagagastos na malaki. Ito po, pangwalang hanggang paghahanda po ito. Tignan nyo sinabi ni Pablo, pinagbuti ko yung aking pakikipaglaban. Nakita nyo dito sa mundong ito, ang hirap ng pakikipaglaban nating mga mananampalataya. Ang hirap ng dinadanas natin dito. Gusto mong mag-church, minsan pinipigilan ka ng katawan mo. Ba? Gusto mong mag-serve kay Lord, natatalo ka minsan ng mga alalahanin sa buhay. Sabi ni Paul, pinagbuti ko yung pakikipaglabang ko. Kaya habang nandito tayo, ito yung battlefield natin sa mundo eh. Habang nandito tayo, makipaglaban tayo dyan sa mga gawa ng laman. Diba? Yun yung naglalayo sa atin sa Diyos eh. Diba? Yung mga gusto natin, mga sa buhay, diba? Yun dapat labanan natin yung mga yan. Sabi niya, diba? Natapos ko na yung dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kahit nakikipaglaban ka sa mga pagsubok sa buhay sa mundo, dapat matapos natin yung pananampalataya. Hindi tayo magbabago. Nandun ka pa rin sa Diyos, maglilingkod ka pa rin. Gawin mo pa rin yung mga nararapat. Bakit? Ang sabi kanina, di ba, 2 Corinthians 5:10, doon tayo husgahan ng Diyos eh. Kung ano yung mga ginagawa mo habang nandito ka. Kahit nakikipaglaban ka, maraming tukso, maraming panlilinlangan demonyo, nilalabanan mo to eh. Nilalabanan mo to. Diba? Diba? Kaya yun, dapat, yun yung paghahanda na ginagawa natin sa buhay. Amen? At sabi niya nga po, kaya naghihintay sa akin ng koronang gantimpala para nga namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Kaya dito, yun makakamit niya yung tunay na gantimpala. Diba? Walang iba, kundi yung buhay na walang hanggan. Kaya sa ating bottom line, kailangan nating maganda sa kamatayan upang tayo ay maging handa sa pagharap, sa paghukom ng Diyos at matanggap ang buhay na walang hanggan na inihanda niya para sa atin. Mga kapatid, paghandaan po natin yung ating kamatayan. Inuulit ko, hindi St. Peter, hindi mga insurance. Yung ginawa ni Pablo. Ano po yung mga paghandang gagawin natin? Di ba? Gawing masaya yung buhay. Habang nandito ka sa lupa, maging masaya ka. Di ba? Gawing masaya yung bagay mo yun. Gamitin na maayos yung pamumuhay. Pangalawa, sikaping mamuhay ng walang dungis at kapintasan. Pangatlo, gamitin ang ibinigay na buhay upang maparangalan ng Diyos. Ganun natin paghahandaan yung buhay natin dito sa mundo. Para pag dumating yung kamatayan sa atin, kasama natin ang Diyos. Diba? Walang alinlangan na kasama natin ang ating Panginoon. Diba? Diba? Kaya nakita natin, kahit si Pablo, ramdam niya yung hirap nung nandito sa mundo. Yung nakikipaglaban ka sa mga gawa ng laman, doon sa mga tukso ng demonyo. Diba? Kaya meron siyang salita. Gusto niyang gumawa ng mabuti, pero hindi niya magawa yung dapat niyang gawing mabuti. Diba? Ganon kasi ang hirap talaga ng pakikipaglaban natin. Kasi, diba? Kaya nga sabi nga ni Pastor Bong sa akin, we are holy. Yung pagiging holy natin, ibig sabihin pala nun, we are separate from this world. Sinet apart tayo ng Diyos sa mundong ito. Bagamat nandito tayo sa mundong ito, kasama natin yung mga unchurched people, kasama natin yung mga iba't ibang tao, pero ang gusto ng Diyos, iset apart mo yung mga ginagawa mo dyan. Magagawa mo naman yung lahat ng mga bagay, kahit pero dapat hindi lalabag doon sa kalooban ng ating Panginoon. Amen? Kaya ito, napakahalaga po sa buhay natin to. Kaya nakita natin kung gaano kabuti ang ating Panginoon. Na hindi tayo pinabayaan na itong mensaheng ito na maintindihan natin. Kasi minsan, nagiging pabaya tayo sa ating buhay pananampalataya eh. Ano ba yung nagiging dahilan?
Minsan, di ba, sa kaabalahan natin sa buhay, sa kaabalahan natin sa pangarap, sa mga gusto natin sa buhay, di ba? Minsan nagiging nakakalimutan na natin yung Panginoon eh. Tandaan nyo, di ba, sabi nga ng Panginoon, hindi naman tayo niya iiwan ni pababayaan man. Ba? Ano man yung mga gawin natin. Basta sabi nga po natin, huwag lang natin kalilimutan ng Diyos sa buhay natin. Sayang po, ang buhay natin dito sa mundo, maiksi lang yan. Maka 100 ka, mapalad ka na. Kung makaabot tayo doon sa 100, mapalad ka na. Diba? Mapalad na po tayo. Kaya nga po, habang nandito tayo, ba, lalo yung mga kabataan, medyo matindi yung laban din sa mga kabataan. Dahil yung paligid, di ba? Nung pumasok yung social media, grabe. Grabe talaga yung hamon. Pero bilang mga mananap, di ba? Sabi nga, ang pag-asa ng bayan, ay kabataan ang pag-asa ng bayan. Ngayon binago na, di ba? Kristiyanong kabataan ang pag-asa ng bayan. Hindi lang kasi, yung ibang mga kabataan, hindi eh. Pasaway eh. Yung mga Kristiyanong kabataan, tayo po yun. Kaya nga po tayo, ay wala na pala rito natin, no? Tayo po yung salt and light ng mundong ito. Tayo po yung magikayat sa mga kabataan. Tayo naman mga nanay at tatay, tayo naman po yung magikayat sa kanila. Kung i-reject lang tayo, okay lang yun po yun. Ang mahalaga, inilapit natin sila sa Panginoon. Amen. Kaya yung mga mahal sa buhay natin, gusto ba natin na mapunta sila doon sa impyerno? Kaya huwag natin kalimutan, unahin natin yung pamilya natin. Unahin natin yung mga mahal natin sa buhay. Yung mga kabataan na wala yung mga magulang dito, share nyo ang Panginoon. Share nyo yung mga magulang nyo. Yung mga magulang na nandito, yung mga anak nyo, share nyo po sila. Ito yung buhay natin, aharapin natin. Katotohanan lahat to. Walang mga fiction dito. Walang fantasy ito. Word of God, ito pong sinasabi po natin. Kung talagang mahal natin, di ba? Yung ating mga mahal sa buhay. Amen? Sige tayo pong lahat ay tumayo. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Yeah. Yes, so glory. Alam niyo mga kapatid, dito natin nakita na yung kabutihan ng Diyos sa atin. Kaya nga sabi nga po kanina, alam ko iba sa atin dito, ano yun po natin? Ayusin po natin yung buhay Kristiyano natin. O kung meron man dito sa kapulungan na hindi mo pa tinatanggap si Kristo, nakita dyan, yung hindi kumikilala, hindi sumampalataya sa Kanya, ngayon tanggapin mo si Kristo sa iyong buhay bilang Panginoon na tagapagligtas ng iyong buhay. Kasi maaring pumupunta ka sa church pero hindi mo pa tinatanggap si Christ eh. Mahalaga po yung tanggapin siya. Nakita niyo yung isa kanina, yung hindi tatanggapin, yung hindi itatapon sa lawang apoy, yung hindi sumasampalataya sa akin. Ba? Kaya dapat tanggapin tayo, manampalataya tayo na si Kristo ang Diyos, siya yung ating Panginoon at ating tagapagligtas. Amen? Kung hindi pa totoo, tanggapin natin. Alam niyo, napakagandang
persona.